Inaasikaso na ng ating gobyerno ang pag-uwi sa mga 13 Pinoy na namatay sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. May report si Mark Salazar. Nagmistulang malawak na ilog ang kalsadang ito sa Dubai, UAE, kasunod ng paghagupit ng record-breaking na ulan nitong Martes. Sakuhan namang ito ng isang OFW sa Sharjah, lubog sa tubig ang mga sasakyan. May isa pang tila lumalangoy sa baha. Kwento naman ng OFW na si Vincent, maraming stranded sa mga train station at sarili nilang bahay dahil sa baha. Yung mga mabababang parte ng Dubai is napakahirap po kasi lalo na po yung mga mabababang lugar. Marami ding sasakyan yung mga tumubog eh. Problema naman ng ilang OFW ang pagbabalik trabaho. May tubig pa rin sa loob ng mga establishmento gaya ng restaurant na ito. Ramdam din ang aberyang idinulot ng pagbaha sa Dubai International Airport. May mga flights pa rin na delayed o cancelled. Humupa na ang ulan at ang baha pero may ilang bahagi pa rin na mayroong tubig. Ay around 650,000 ang OFW. But yung in terms of yung affected, nagsasagawa ng relief goods operation distribution ngayon. Tingin ng mga eksperto, posibleng nakapagpalala sa mga pagbaha ang kakulangan ng drainage infrastructure sa Dubai na nasa gitna ng disyerto. Sa gitna ng masungit na panahon, 3 OFW ang kabilang sa mga nasawi. Si Dante Casipong, nasawi mula sa mga natamong sugat nang mahulog ang minamaneho niyang sasakyan sa sinkhole. Umusok naman daw ang shuttle service ni Jenny Gamboa at Marjorie Saking at nasuffocate sila. As soon as we get clearance sa mga necessary documentation and requirements, immediately maililipad natin yan. Handa raw ang OWA na mag-repatriate ng gustong umuwi, pero wala naman daw nagpapasabing gusto nilang umuwi sa Pilipinas. Mark Salazar, nagpabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.